lamang ito sa iba't ibang bayan ng Aklan, katulad ng Kalibo, Balete, Tanga, Lezo, Makato at Tangalan. Tradisyon patuloy na pinag-aalab, itinatawid at ipinamamana sa kasalukuyan hanggang sa susunod pang henerasyon. At dahil sa malaking ambag ng tradisyong ito, hindi lamang sa probinsya kundi sa buong bansa, kalaunan ay binansagan itong Queen of Philippine Textiles. Ang habupin niya ay isang salisal ng mayamang pamana at tradisyon na nakatatak na sa kulturang Aklanon. Pinya Bisaya o Red Spanish Pineapple. Ito ang isang uri ng pinya na ginagamit ng mga Aklanon sa paghahabi ng hapong pinya. Sa pagtatanghal po ito, hiling sana namin ang kamatang handang tumingin, mga tengang handang makinig, at mga kamay na papalakpak sa mga lokal na artisans na nagpapakadalubhasa sa malhaing paghahabi ng pinya sa loob ng makabang panahon. Ang paghahabi ng pinya ay hindi nabubuo ng iisang tao lamang. Ito ay katas ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga pulso, galaw, mabusisi, maselan, nakamamangha. Narito ang proseso sa pagbuo ng paghahabi ng pinya mula sa kamay ng mga aka patungo sa kaliwat kanang ritmo ng mga kamay gamit ang habihan patungo sa mga likhang kasuotan ng mga malikha na taga-Aklano. Paggagay. Gamit ang mga dahon ng pinya mula sa Red Spanish Pineapple. Ito ay mano-manong pinipitas pagkatapos ng 18 hanggang 24 na buwang pagpapayabong. Kalimitan, ito ay iniaatas sa kalalakihan sa pamilya dahil kailangan ng iba yung lakas at ingat sa pag-aani at kadalasang nakabilad sa init ng araw. Pagkigit. Gamit ang isang basag na piraso ng pinggan o hinulmang bao ng niyog, pagkiki ang tawag sa proseso kung saan ang mga dahon ng pinya ay maingat na kinakaskas upang lumabas ang mga hibla nito. Bastos ang tawag sa unang bahagi ng hibla at liniwan naman ang tawag sa ikalawa o mas pinong hibla. Sunod ay ang pagtapos. Gamit ang isang pamupok na gawa sa kawayan, ang mga hibla ay pinuupok upang magkahiwa-hiwalay ang mga ito. Pagpanugot at pagsapong. Ang mga hibla ay sunod na dadaan sa proseso ng pagpanugot. Ito ay ang maingat na pagdudugtong ng mga hibla upang makagawa ng isang mahabang sinulit. Sunod ay ang pagsapong o paghahanay ng mga hibla sa sapungan o work wheel bilang paghahanda sa pagsisimula ng paghahabi. Pagsapong ang tawag sa prosesong ito at paghabong. Ito ang panghuling proseso kung saan ang mga hibla ay maingat at mabusisi hinahabi gamit ang habihan o hand loom upang makagawa ng telang bunga ng hirap at pagod ng kalinangang Aklanon na kinikilala at ipinagmamalaki sa buong mundo. Paglipas ng mahabang panahon, lumawak ang kaalaman ng mga manghahabi. Naging bukas sila at tinanggap ang makabagong kaalaman upang gamitin sa pagpapaunlad ng mga anyo at disenyo ng hinabing pinya. Naging daan din ito upang maipamalas ng mga manlilikha ng kasuotan at artisans ang kanilang galing sa paggawa ng mga ready-to-wear na kasuotang pinya na ang layunin ay maipakilala sa makabagong panahon at maitatag ang kakayahang makipagsabayan sa mga makabagong tela. At dahil sa kalinangan ito,
Yumabong ang industriya ng paghahabi sa aklan na isa sa mga pinagmumulan ng pangkabuhayan ng mga Aklanon. Kakailan ay maluwalhating na isama sa UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity ang probinsya ng Aklan at ang ating Aklan Pinya handloom weaving na ginanap sa bansang Botswana. Ito ang kauna-unahan sa larangan ng tradisyonal na gawang kamay at ang unang intangible cultural heritage of humanity sa rehiyon ng Visayas na napabilang sa prestihiyosong listahan. At bilang pagkilala sa makabuluhang tagumpay ng Aklan Pinya Handloom Weaving sa UNESCO, buong pusong inihandog ng probinsya ng Aklan ang kauna-unahan Aklan Pinya Weaving Dance. Ang proyektong ito ay patunay sa mga hakbang ng probinsya ng Aklan sa pagbibigay proteksyon, pagtuturo ng kaalaman sa susunod pang henerasyon at pagdiriwang sa tagumpay ng Aklan Pinya Handloom Weaving. Sa bawat henerasyon ng mga manghahabi at taga-disenyong Aklanon ang pagiging malikhain na nagsimula sa pagdedesenyo ng ahinabing barong na gawa sa pinya. Tagnay ang pagiging bukas sa mga makabago at makakalikasan mga paraan at ang hangaring maipamana ang kaalaman sa pagdisenyo na titiyak ang pananatili at pagtatawid ng pamanang ito sa mga susunod na salinlahi. Sa layuning maipalaganap at patuloy pang mapangalagaan ang habutin niya, malaki ang naging ambag ng pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng gobyerno, mga pampubliko at pribadong institusyon sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa at proyekto na naglalayong patuloy na maisulong at may pamalas ang kagalingang taglay ng ating mga magsasaka ng pinya,
taga-disenyong Aklanon. Ladies and gentlemen, the government officials of Aklan, Mayor Daniel Paul Sr., together with Tourism Officer Pamela J. of Alcabas. Mayor Noel Edison
Obama. Mayor Concepcion Labindao, together with Tourism Officer Clark Francuelas of Boronga. Mayor Jose Miguel Miraflores, together with Tourism Officer Lynn Ilinon of Ibahay. Mayor Julius Sucro, together with Tourism Officer Rhea Rose Meren of Calimo. Tourism Officer Julianne Pearl Alexandra Luis of Madalag. Mayor Frolibar Bautista of Malay. Mayor Maria Fe La Saleta, together with Tourism Officer Brian Briones of Navas. Mayor Jessica Parambo, together with Tourism Officer Jereen Menyoto of New Washington. Mayor Jezreel Campbell Nuevo, together with Tourism Officer Leopoldo Sanchez Jr. of Numancia. Tourism Officer Kathleen Junicio of Tangalan. Chief of Staff, 1st District of Aklan and Board of Director of the House of Representatives, Jess Marquez. Aklan Provincial Administrator Attorney Salvin Ebarreta. Aklan Vice Governor Attorney Reynaldo Quimpo. Ladies and gentlemen, the Governor of the Province of Aklan, Governor Jose Enrique Martin Miraflores, together with Aklan Provincial Tourism Officer Rosel Quimpo Ruiz. For decades, we have admired the intricate designs and creations displayed in exhibitions and fashion shows both locally and internationally.
Yet, behind each piece of piña cloth embodies a meticulous process, hard work, creative techniques, and dedication of weavers. Today, we gather to honor and celebrate our local artisans, the culture bearers and master weavers of Aklan, who bring these exceptional creations to life. And now, ladies and gentlemen, with great pride, we present to you on stage the unsung heroes of the centuries-old weaving tradition of Aklan, Raquel Riporen Eliserio, Alan Mendez Tumbokon, Ana India de la Cruz Ligaspi, Orsulita Marte de la Cruz, and Flora Roberto Vargas, represented by her daughter Gina Fernandez, who passionately carries on the timeless weaving tradition. The Governor of the Province of Aklan, Honorable Jose Enrique Martin Miraflores. Together with the Aklanon community, the provincial government of Aklan proudly celebrates a historic achievement as our century-old weaving tradition, Aklan Piña Handloom Weaving, has been inscribed on the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity in December 2023. We owe a huge debt of gratitude to all the devoted individuals who have made this journey possible, from culture bearers and practitioners to tourism officers, government agencies, and private organizations. This success is a tribute to everyone who has contributed to the safeguarding and promoting our weaving heritage. And what better way to celebrate this milestone than by inviting you to explore our interactive pavilion that connects the cultural gems and tourist attractions of Aklan. From the world-renowned Calibo Señor Santo Niño Ati-Atian Festival to the UNESCO-inscribed Habou Piña, leading to the world-class paradise of Boracay Island, and so much more. Visit our pavilion to immerse yourself and have a virtual experience of our rich and vibrant culture, warmly welcomed by our culture bearers and the Aklanon community. Viva Aklan! Let us become one in safeguarding our culture, traditions, and tourism wonders. Join us in this unity dance, Philippine Travel Mart and SMX. Feel alive, feel Aklan!
enchanted pavilion and experience the wonders of Aklan from the mother of all boating festivals, the Calibo Señor Sanguíneo Piedian Festival, Habol Piña, and the island of Boracay.